Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ng teammate Carl Velasco. Patuloy ang sagupaan ng mga koponan sa pagbubukas ng panibagong season ng National Basketball Association o NBA. Nitong nakaraang linggo, dumayo ang Western Conference finalist ng Minnesota Timberwolves sa Pacific Coast upang kalabanin ang Los Angeles Lakers, kung saan sa unang yugto pa lang ng matchup, nag-init na agad si Lakers superstar Luka Doncic matapos may pasok ang ilang contested shots. Sa panig naman ng Minnesota, hindi nagpahuli si star shooting guard Anthony Edwards na gumawa ng 13 puntos sa first half. Sa second half naman, nagpalitan ng basket ang dalawang koponan, dahilan para umabot lang sa 6 na puntos ang point deficit. Sa fourth quarter, unti-unti nang lumobo ang kalamangan ng Lake Show sa pamamagitan ng unselfish plays na naging dahilan para tuloy na nilang makuha ang unang panalo ng season, 128-110. Hinirang na best player ng laro si Luka Magic matapos kumamada ng kamanghamanghang double-double 49 points, 11 boards at 8 dimes. Tinulungan din ni rising star Austin Reeves ang LA matapos mag-ambag ng 25 markers, 11 dimes at 7 boards. Kasalukuyang hawak ng Los Angeles ang win-loss record na 1-1 kung saan sunod itong makakaharap ang Sacramento Kings ngayong araw. Sa balitang hockey naman, patuloy ang magandang laro ng New Jersey Devils matapos itong makuha ang ikapitong sunod na panalo kontra sa San Jose Sharks. Nitong nakaraang linggo, isang 3-1 win ang naiuwi ng Devils sa pangunguna ni defenseman Douglas Hamilton na bumira ng 2 power play goals na sinamahan pa ito ng isang assist. Hindi naman sumapat ang isang goal ni Swedish William Eklund para sa San Jose nang lusutan nito si Jake Allen. Sa third period, naihatid naman ni Connor Brown ng dagger para tuloy ng mapauwi ng mga pula ang bisitang Sharks para sa panalo. Sunod na makakalaban ng New Jersey, ang Colorado Avalanche, sa darating na October 29 ngayong linggo. At sa iba pang balita, pinatawan ng 3 taong banang women's marathon record holder na si Ruth Chepingerich matapos magpositibo sa ipinagbabawal na gamot nitong nakaraang linggo. Yan ang opisyal na inanunsyo ng Athletics Integrity Unit o AIU, kung saan ayon sa isang sample collection, nagpositibo ang marathoner sa hydrochlorothiazide o HCTZ, isang diuretic na tumutulong gumamot sa high blood pressure o hypertension. Dahil sa nasabing banning, hindi muna magiging eligible ang Kenyan athlete na sumali sa April 2028 Marathon sa London. Hindi naman babawiin ng AIU ang naitalang record ng 31-year-old sa nakaraang Chicago Marathon na 2 hours, 9 minutes, and 56 seconds. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag ang Kenyan marathoner na matatandaang itinanggi na rin ang mga aksa sa kanya noong nakaraang Hulyo. Sa isang interview, Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.